Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Sinagot na nga ng aktres na si Bella Padilla ang isang netizen na nagsabing hindi bagay ang kanyang hosting style sa It's Showtime. Sa Instagram nitong nakaraang August 22, ipinasilip ni Bella ang daily routine niya habang nandito siya sa Pilipinas. Kabilang na nga rito ang pagpunta niya sa studio ng kapamilya noontime show na It's Showtime habang nagmamanehong mag-isa. Sabi nga ni Bella, quote and quote, "In my demure, mindful, and cutesy era." Sa comment section ng post ni Bella, isang netizen ang nagkomentong hindi raw nababagay ang hosting style ng aktres sa isang noontime show. Tila gustong palabasin ng netizen na ang isang matalinong aktres at filmmaker na kagaya ni Bella ay hindi nababagay sa isang show na kinasasangkalan o sinasangkalan ang kanilang guest para lamang magpatawa. Buong komento ng netizen, quote and unquote, "I saw you on that show with Vice Ganda and her gang. I have to say it doesn't suit you. You come across as a smarter actress and intelligent filmmaker. All these nonsense show with their cheap jokes at the expense of their guests is not you. I'm just saying." Sinagot naman ito ni Bella. Hindi sang-ayon ng aktres sa opinyon ng netizen. Kung matalino raw talaga ang isang tao, marunong itong makihalubilo sa lahat. Sabi nga ni Bella, quote and quote, "Best time. Daw niya talaga ang ilang oras na samahan nila sa noontime show." Ito pa ang say niya, quote and quote, "I totally disagree. If one is truly smart, they can adapt to any environment. I always have the best time when I'm on Showtime. I genuinely love talking to people and making them laugh, and I am deprecating enough to be laughed at too, so it goes both ways. I've been regularly visiting Showtime since 2017, and I'm lucky that Vice and her gang always make me feel welcome and never oblige me to let go of what I really am, which is a filmmaker." Samantala, paniniyak ni Tony Labrusca, marami ang makakarelate sa psychological thriller film na pinagbibidahan niya na What You Did. Kabilang ang pelikulang ito sa 7 full-length feature films na maglalaban-laban sa 2024 Sinag Maynila Film Festival na magsisimula na sa September 4 hanggang 8. Panahon ng pandemic ang timeline ng kwento ng What You Did at gagampanan ni Tony ang role ng isang lalaking may mental condition na nasa gitna ng panahong ito. Katulad ng kanyang karakter sa pelikula, aminado si Tony na siya man ay nagkaroon din ng mga alalahanin noong panahon ng pandemya. Pahayag pa ni Tony, quote and unquote, "It was nice kasi this movie kinda validates a lot of feelings that all of us experienced during the pandemic. So you get to see one of the characters there, getting anxious not being able to leave the house. Or you will see na naiinip na yung isa kasi hindi niya alam kung anong yung nangyayari sa mundo, kailan matatapos. And yes, I think lahat tayo makakarelate on that level, like none of us knew when the pandemic would end. All of us had to pay for our bills and always needed to work. The work landscape was changing, so this film touches on some of those themes. And it was so nice. It was nice being able to act that out because I was like, hey, this is what I was going through, so yeah, it's gonna be very relatable." Natatawa pa si Tony habang inalala kung paano siya nag-audition para sa role. Sabi nga ni Tony, quote and unquote, "I would self-tape, so tinitape ko yung sarili ko and send it over hoping that direct wasn't cringing while watching it. Ha ha ha."
Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.